din po ibabahagi po ang aking journey, toward my conversion into becoming isa sa mga member ng SDA. So, ako po ay hindi born Adventist. Sino po sa atin dito ang hindi born Adventist? Yun, marami-rami. Ako po ay lumaki, naniniwala po ako sa mga santo and santa. Pasensya na po kayo, mabilis po akong magsalita. So, yumuyuko din po ako sa harap ng statues, tapos hinahalikan ang mga paa nila. So, ito po yung kadalasan po, alam ko na bago po tayo nag-convert into SDA, ito po yung alam ko kadalasan na naging religion po ng iba, Catholic. So, para sa akin po nung time na yon, life is perfect. Kasi nga, kami magpamilya ay buo, tapos may religion kami na fina-follow namin, may mga practices na sinusunod, nasimba kami every Sunday, and then ang biyaya is, yun nga, sobra-sobra po ang biyaya. Kasi God's greatness is lahat naman, all the time naman yon. Nandyan naman po yon. Kaso nga lang, when I was around the age of 14, may mga nangyayari po sa buhay namin na magpamilya na kung saan po naging dahilan po kung bakit nag-stop po ako na magsimba. Imbes na from someone who is active sa church. Kasi po dati po, sa lugar po kasi na kinalakihan ko, okay po yung babae na altar server. As long as hindi ka pa nagdadalaga pa. Pwede ka mag-serve sa altar. So, isa po akong altar server, isa po akong psalmist, and at the age of 12 po, ako po ay isang choir member po ng church. So, di ba, active, sobrang active nung time na yon. Kaso nga lang, dahil po sa mga nangyari sa buhay, ay natigilan ko po yung pagsasamba po every Sunday. So, fast forward po natin at the age of 17. Dito po ay hindi na po talaga ako nagsisimba. Hindi na talaga po ako pumapasok ng simbahan. Gawa po kasi, nung ako ay nag-edad ng 15, nag-aral po ako sa isang prestigious Catholic school. So, mga teacher po namin nun ay sister. Dito po kasi, ditong time na to, nagtanong po ako kay sister kasi may nabasa po ako sa Bible na huwag po tayong magsamba ng Diyos-Diyosan. E dito na pumasok ang tanong ko kay sister. Sabi ko kay sister nun, bakit po ang mga Kristiyano, pag pumapasok sa simbahan, ay may mga statues pa rin nakikita? Eh, nakalagay naman, nakasulat naman sa Bible na huwag po tayo magsamba ng Diyos-Diyosan. Ang sagot naman ng sister nun ay para lang din daw yun kapag may namatayan ka. Pag halimbawa, someone dear to you dies. Okay? So, kapag ikaw ay nangungulila sa kanila, ilalabas nyo po ang picture. Tapos dun po kayo parang maggugunita, magre-reminisce ng mga memories with him or her sa mga taong na dear sa iyo. Which is, para sa akin po, hindi po satisfying po ang answer ng sister. Gawa ng kahit ano pa ng rason ng binigay ng sister nung time na yun, nakasulat po kasi sa Bible na huwag nga magsamba ng Diyos-Diyosan. So, from that day onward, wala na talaga, hindi na talaga po ako nagsisimba, hindi na ako pumapasok sa Catholic Church. Kahit ano sabi ng mama ko sa akin, sumimba ka. Bahala ka dyan. Sabi ko kay mama, ayaw ko. Kasi magsisimba ako dun, mga chismosal na nakikita, nagchichismis lang din naman kung ano. Makikita ka ngayon, maya-maya, kausap na sa katabi, tapos ichichismis ka na kung anong masasabi nila. So, simula po ako, nag-edad po ako ng 15, hanggang po sa nakilala ko po ang asawa ko. Fast forward po to 2022. Etong time na ito, aware na po ako ng SDA. Aware na po ako ng religion na SDA, ng Seventh-day Adventist. Sabadista kung sa amin po tatawagin kasi ako po ay taga Mindanao po. Tapos, unang ano ko po dito sa Seventh-day Adventist Church po, ay hindi ko po gusto yung practices. Tunay na hindi ko po gusto. Bakit? Paborito ko po kasi ang karneng baboy. Paborito ko po kasi yun. Kaya, nung sinabihan po ako kasi may manliligaw po ako dati, na sabi niya, sorry asawa, sabi po sa akin, hindi po maganda
ang karning baboy po sa katawan. Sabi niya. Tapos, our body is the temple of God, ang sabi. Dami siyang sinasabi sa akin. Tapos, yun lang dahilan kung bakit nabasted siya sa akin. Kasi, ayoko, wag mong pakialaman ang kinakain ko sa akin. Katwiran ko nun ha. Wag mong pakialaman. And then, etong time na yun, tapos nalaman ko pa yung Seventh-day Adventist, Saturday, ang pangingilin ng pagsisimba nila sa church. And then I said to myself, ano daw tong mga to? Gawa-gawa lang ba nilang practices nila? Kasi nga, blinded po kasi ako ng mga turo ng Catholic. Blinded po kasi ako nung time na yon. So, pero hindi ko na siya inano kasi lumilipas lang naman nung panahon ng time na yon sa life. And then fast forward to 2022, nakilala ko ng asawa ko, magkasama na kami, may anak na kami. Tapos si mama, andyan po si mama nakaupo, si Mama Ami po, ay sumasali po sa cottage meeting. Around August po yun, Mama, no? So around August po, sa Putol po, sumasali po si Mama. Lagi pag nauwi, may dalang bigas, may dalang noodles, yung mga napanalunan niya po sa mga quizzes, sa mga Tapos pagkatapos, natuwa din ako kasi nakita ko may dalang certificate si Mama, nakita ko certificate of completion. Tapos nung nabasa ko, nandun nakalagay, Seventh-day Adventist. Sabi ko, ay, Seventh-day Adventist pa yung sinasalihan ni Mama. Tapos nalaman ko, nag-decide na si Mama magpabinyag. Okay, sabi ko kasi choice naman ni Mama yon, wala akong sinasabi noon. Ay dumating na po sa point na si Mama ay nag-request na din ng iba Bible study po kaming mag-asawa. Kasi both po kami ng asawa ko, at that time po, ay naniniwala naman kami na may Diyos. Kaso wala kaming congregation na sinasalihan. So bali parang dakilang tambay. Kumbaga sa mga nakagraduate na po ay dakilang tambay. Kasi may natapos ka, may ka, pero wala ka namang trabaho. Ka lang naman, naka-stay ka lang naman sa bahay, ganun po. So, ang nangyari po nung time na yon, ang asawa ko, nag-agree siya na ipapa-Bible study. Nung nalaman ko na magpapa-Bible study, hesitant ako, skeptical. Kasi nga, Seventh-day Adventist. Sabi ko kay sa asawa ko, sige, mag-Bible study kayo sa labas. Makikinig lang ako sa kwarto. Sa kwarto lang ako, hindi ako lumabas. Kasi ayoko magpakita. Yun nga lang, unti-unti kasi. Kasi kahit nasa loob ng kwarto po, ako ay nakikinig pa rin. Yun nga, ang transition ko, kasi kwarto, tapos may hagdanan sa labas, tapos upuan, tapos pintuan namin. Ang ginagawa ko noon, tuwing may Bible study, unti-unti lumalabas ang pwesto ko. Una, nasa loob ng kwarto. Sumunod, nakatambay na ako dun sa may hagdanan, palabas. Tapos sumunod na naman na Bible study. Nandun na ako sa may upuan. Hanggang sa lumabas na ako. Hanggang nandun na din ako sa may terrace. Nasali na din ako sa mga usapan. And God's grace knows boundary. Kasi po, unti-unti po, binubuksan po ni Lord ang aking puso at isipan po para po i-embrace siya. Yung mga tanong ko nung high school ako, nasagot lahat ni Pastor. And through the Bible studies po na every week po yata yun sila Pastor napunta sa bahay po. Po ako, yung parang naliwanagan po. Tapos itong si mama ko na nasa Mindanao ha. Nung nalaman niya magpapabinyag ako, pilit pa rin hinahila ako pabalik sa pagiging Catholic. Kaso nga lang, hindi na niya ako matitinag po sa naging decision ko po nung time na yon. Kasi alam ko na po ang totoo. Alam ko na Sabat ang dapat ipangilin. Alam ko na ang karning baboy is karumal-dumal. Alam ko na ang mga sagot na hindi ko alam dati. Nahanap ko na po kung saan po ako dapat na sumunod. So, amen. Amen po. So, ang masasabi ko lang din po is napakasaya po ang pagiging isang SDA. Kasi makikita nyo naman sa mga pictures ko sa page ng Tyson klase-klase na po ang face expressions nakaka-captured sa mga activities. Talagang tunay na kahit papaano ay nagagamit pa rin ang talento ko at masaya po ako, naging instrument po ako ni Lord. At
Salamat din po kay pastor, sa asawa ko, sa mama ko, mga tao na naging tulay kung bakit po ngayon sa araw na ito po ako ay nandito po sa inyong harapan, nagsishare po ng aking journey, aking pag-convert po sa pagiging isang SDA member po. So, as long as na kahit naman po, di ba tayo ay magkaiba-iba naman tayo ng dahilan kung bakit tayo ay nag-convert into being an SDA. Para sa akin, ang pag-asawa namin po ng aking asawa po, ang naging dahilan kung bakit ako ay nag-convert into SDA. Kasi nga sabi nila, kung saan ang asawa mo, dapat doon ka din. So, kahit pa paano naman, ay unti-unti bumukas ang isip, ang puso, tinanggap si Jesus at naging full-fledged na rin na SDA member. So, which is very happy po ako. So, ito nga, sabi nga, kahit ano po ang dahilan kung bakit tayo nagpasya na sumunod sa ating Panginoon, rest assured, as long as you open your heart and embrace Him by letting go of doubts, mararamdaman nyo din ang pagmamahal niya para sa bawat isa sa atin. Yun lamang po at happy Sabbath ulit.